pag-ibon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Sa ating pong sama-samang paglalakbay bilang isang Kristiyanong komunidad, nasa ika-29 na linggo po tayo sa karaniwang panahon. At ang linggo nito ay linggo para sa mga kultura, linggo ng kalinangan. Kaya galangin natin ang kinagawian, ang tradisyon ng iba't ibang mga grupo. Kahit na ba ito mga grupo nito ay mga sakatutubo, mga minoridad, meron din silang identidad, sariling pinagmamalaking kultura. Kaya sila'y mga kapatid natin. At sa ating ebanghelyo, ayon sa ating pong Senyor, sinong pinakadakila? Ang pinakadakila, ang numero 1, kung gusto mong ikaw nasa taas, maglingkod ka, magpakababa ka. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyigahan namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak,
ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihahandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya, at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan, ang siyang tatanggap ng parusa ng marami, at alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita, at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit ang poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid,
Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya tuwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi? Sabi ni Jesus sa kanila, magbabata ba kayo ng hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko, babatahin nga ninyo. At kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, naggalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang itinuturing na pinuno ng mga hintil ang siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Ang ibig maging dakila, sarili mo na'y mawawala. Ang ibig maging dakila, sarili mo na'y mawawala.
Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo natin ayon kay San Marcos. May lumapit na 2 apostol. Ito'y malapit sa kanya, si San Juan at si Santiago. Parang tinabi muna nila ang ating pong Senyor. Panginoon, meron po kaming kahilingan. Ano yun? Kung kayo'y naghahari na sa inyong kaharian, maaari po ba isa sa amin sa inyong kanan at isa sa inyong kaliwa? Sa ating ebanghelyo, nalaman ito nalaman ng 10. Naggalit sila sa magkakapatid. Ano ang umiiral? Ambisyon. Mauuna ako at yung kapatid ko kaysa inyo. Palakasan ito. Para bang sinabi ni Jesus, sapagkat yung pamumuno dito ng mga hentil sa mundong ito, yung mga pinapanginoon, yung mga nasa taas, sila'y dinadakila. At yung mga dinadakila, sumusunod sa kanila, yung mga nasa ilalim. Yan ang umiiral na perspektibo. Sumulat po ako ng mga libro. Yung pangatlong libro ko, ukol. Ito'y tungkol, mga libro ko po, pakikipagkaibigan sa Panginoong Jesucristo. Yung pangatlong libro, pakikipagkaibigan ni San Juan Apostol at San Juan Evangelista. Isang tao yun. Panghuli kong libro, pang-4 ko, ang pakikipagkaibigan ni Santiago Apostol sa Panginoon. Mapapait sila. Karapat dapat maging apostol, kaya lang may kahinaan sila. Ambisyon, kahit ng mga taong kaya nga hinuhubog ni Jesus. Sinasanay niya, may training, may formation para bakit hinuhubog ni Jesus? Upang yung pananaw ng daigdig mawala. Paliwanag ko kung ano ang pananaw ni Jesus. Itabi natin, lahat tayo apektado. Gusto natin sikat para yung iba mainggit. Iyon ang nangyari dito. Ano ba, tanggalin natin yun, itabi muna natin yun. Ano ba ang isip, ang paningin, ang mata ng poong Senyor? Unang pagbasa, Propeta Isaias. Ito'y tungkol sa naghihirap na lingkod. Yan ang titulo ni Isaiah sa Ingles, suffering servant. Naghihirap na lingkod. Ang sinabi, kaya naghahandog ng buhay ang lingkod para sa kapatawaran. Para sa kapatawaran. Kung hindi siya mag-aalay ng buhay, wala sa atin mapapatawad. Pangalawang pagbasa, sulat sa mga taga-Ebreyo. Ito ang tinutukoy naman si Jesus bilang dakilang saserdote na nanggaling sa langit. Ang sabi dito, si Jesus ay nagpakababa. At bakit? Upang maunawaan ang ating kahinaan. Nakiisa sa atin upang ang kahinaan natin ay maintindihan niya. At sa lahat ng paraan, siya'y tinukso, ngunit hindi nagkasala. At idugtong ko na po yung ebanghelyo, yung huling linya, ebanghelyo ni San Marcos. Ang anak ng tao ay pumunta dito sa lupa, hindi upang paglingkuran, hindi upang pagsilbihan, kung hindi maglingkod at maging katubusan ng mga tao.
Malinaw ba? Bakit hindi nagpapakasikat, nagpapakababa si Jesus? Kapatawaran, maunawa ng ating kahinaan, at ang katubusan nating lahat. Kaya nga, ito ang mahalaga. Yung paningin ng Panginoon. Makita natin. Lagi ko sinasabi sa mga hinuhubog ko rin, ng mga pari dito, hindi ikaw, kundi ibang tao. Minsan ang ating struktura na pag-iisip, nakabasik. Hindi ikaw. It's not about you, it's about them. Hindi sa'yo, hindi sarili mo, kundi ibang tao. Sige po. Magbibigay ako salita sapagkat naghahanda na po tayo. Pagkatapos ng susunod na yugto ay ang eleksyon. Ipagdasal po natin ang mga pipiliin po natin ng mga pinuno, hindi na ayon sa pagpapanginoon, dominasyon, sila'y pagsisilbihan, sila'y dadakilain, hindi kung hindi yung paglilingkod sa kapwa, sa taong bayan, lalong-lalo na ang mga mahihirap. At isa pa, particular sa ating komunidad, bakit nagpakababa ang Panginoon? Bakit ang Nazareno natin itim? Yung iba, nauuna na. Yung iba, nasa kanila na yung oportunidad ng lahat. Mayaman na sila, marami pang pera. Yung mga nahuhuli, yung mga naiiwanan, yung mga umiiyak, yung mga nagdadalamhati. Nakikita ko yan, nagdadasal ako araw-araw, lumulot. Talo pa niyo ako. Sinisikap ko magdasal para sa inyo, pero yung mga nanggagaling pa ng malayo, sa dulo pa lang, sa pintuan pa lang, Plaza Miranda, ang kantampanan, nakaluhod, tinataas ang kamay. Yan ang dahilan kung bakit nagpakababa ang Panginoon, itim na Nazareno, sapagkat gusto niyang umunawa. Tula na po ako. Dakila. Buhay ba'y nobela? Siyang pampelikula. Ala Cinderella. Pisnging namumutla. Lipad ng agila. Pawang saranggola. May bonggang simula. Umawit tralala. Dapat magtiwala. Dapat maniwala. Jesus ng himala. Nagpawalang sala, ating gantimpala, handog pagpapala, awang mabathala, ang abay dakila. Dakila, espelengin po natin ang dakila. D-A-K-I-L-A. D, dukha ay pagsilbihan. A, alipin tayo ng Diyos. Kay katulong tayo ni Jesus. Ay isipin ang kapakanan ng kapwa. L, lingkod tayo ng simbahan. Huling letra po, A, alagad tayong mapagkumbaba. Sa tulong ni Maria, ina ng Santo Rosario, ni San Jose, may santo para sa araw na ito, si San Ignacio Antioca ng Antioca. Nawa po, tayo pong sumusunod, maging lingkod, naninilbihan, kapwa ang pinaglilingkuran at binibigay ang panahon at buhay para sa kanila. Alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo.
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sama upang bilang simbahan tayo makamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin ating itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, lumagunawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan, upang maakay nila ang kawang ipinagkatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng mga sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo na nangangalaga ng kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng respeto at dialogo sa bawat enkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pumanaw, mapabilang nawa sila sa mga lingkod ng Diyos sa kanyang kaharian, kasama ng mga anghel at mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo, upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Maghahanda ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Maghahanda ng alay, ngayon ay sisimlan, ang alak at tinapay ay bebendisyonan. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, ito'y aming tatanggapin sa pakikinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalo mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay ng iyong bigay, upang kaming dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng, bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkamatay niya, kami ay kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, imabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Father Raymond Acuña. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Santo Rosario, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol,
ni San Ignacio de Antioquia, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili na nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilaga. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad
tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matyaga, maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginhawa sa likod para mulad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon ito, naway maalala nila ng mga pangako na sa binyag na ikaw lang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.